Sabi ng aking informante, talagang nagbilin itong si Marcos. Hindi gaya ng pagbibilin mo, BP Sara. Ito guys, no, may bagong sinabi at pahayag itong si Attorney Roque sa kanyang spokes with Roque, no. So dito guys, mukhang matindi parang habilin ni PBBM dito laban dito kay BP Inday. Kung matatanda ninyo, 'di ba noon, sumikat sa social media yung pahayag at yung galit ni BP Inday, yung kanyang pagbabanta daw di umano dito sa Pangulo at sa First Lady. So dito ay talagang may habilin nga daw ito si PBBM ayon sa informante ni Attorney Roque, no? At dito nabigla sila sa mga sinabi at sa mga bilin nga di umano ni PBBM daw dito kay BP Inday. At ito pang matindi, no? Kung sakaling walang masama daw na mangyari dito kay PBBM, halimbawa na tigok siya sa katandaan or sa normal na ay hindi pa din ligtas si BP Inday. Dahil di umano, ito daw habilin ni PBBM dito kay BP Inday kung sakaling mawala man siya dito sa mundong ito, ay tiyak na tiyak daw na hindi daw ito mananalo o hindi magiging presidente ito si BP Inday. Ano kayang ibig sabihin dito ni PBBM? So eto, pakinggan natin ngayon yung pahayag dito ni nakakatakot tong pahayag ni Attorney Roque kung sakaling magkatotoo ito. Kasi hindi natin alam na baka biglaan din, no, may mangyari ding masama dito kay BP Inday, lalo na kung sakaling ito'y tatakbo talaga sa 2028. Kasi alam ninyo guys, nagbitaw to ng salita itong informant na to ni Attorney Roque na hindi dapat at hindi talaga hahayaan na manalo ito si BP Inday sa 2028. So ito, pakinggan natin, no, yung sinabi dito ni Attorney Roque. Ang aking panawagan kay BP Sara, sabi ng aking informante, talagang nagbilin itong si Marcos. Hindi gaya ng pagbibilin mo, BP Sara, na kapag pinatay ka, patayin din sila. Ang pinagbilin ni Marcos Jr. ay kung may mangyari sa kanya, siguraduhin hindi ka magiging presidente. Nako, So mas isipin nyo, ang habilin ni PBBM dito kung sakaling may mangyari sa kanyang masama ay isusure nila na hindi mananalo o hindi magiging presidente ito si BP Inday sa 2028. So lahat ng pwedeng gawin upang mapigilan ito si BP Inday ay gagawin nga nila. Kung itong sinasabi ng informante ni Attorney Roque ay magkakatotoo, no? So ibig sabihin magiging malaking banta pa din ito kay BP Inday kung mapapatunayan talaga na totoo ito'y nanggaling mismo kay PBBM. Tingin ko sasabihin na naman dito ng USEC na ni PBBM, sasabihin na naman fake news na naman ito, walang sinasabing ganyan. So tao na lang ang magdidesisyon dito kung paniniwalaan nila ito. Lalo na ito si Attorney Roque dito sa kanyang sinasabi, pati ng kanyang informante, no? May posibilidad kaya na hindi kaya makaupo ito si BP Inday kung sakaling manalo. Kasi madaming diyan, natatakot na, lalo na sa mga supporter ni BP Inday, nangangamba sila sa kaligtasan ni BP Inday at mamaya baka sabihin nila talagang gumagawa talaga ng way itong administrasyon upang hindi talaga makaupo to si BP Inday, 'di ba? Kasi pag yan nakaupo si BP Inday ay tiyak talaga may mananagot talaga, lalo na dun sa pagkakaresto ni Tatay Digong. May pananagutin talaga dyan si BP Inday pag yan ang naupo sa pagka-presidente sa 2028. isa ay kunin na ng Panginoon at yan naman ay hindi ginusto ng kahit sino at tayong Panginoon lang ang makaka-decide. Ang bili niya, gawin ang lahat para wag ka maging presidente, kasama na ang paggugurgur sa iyo.
Kaya mag-ingat ka kung nasaan ka man na VP Sara, talagang nagkaroon ng utos ang Marcos Jr., wag na wag gawing presidente si Inday Sara Duterte. Ang aking Yan. So nagkaroon daw ng utos, malakas talaga ang ano nito ni Attorney Roque, no, sa kanyang informant, no, na talagang may utos nga daw ito si PBBM na wag siyang gawing presidente kung sakaling manalo o hindi niya hahayaan na maging presidente ito si BP Inday. At kasama na din daw doon yung pagbengbeng, no? Yun. Matik yun. Kasi unang nagbanta daw ito si BP Inday, kaya bubuwertahan na lang yata to ni PBBM doon sa banta niya noon, 'di ba? Yung nag-trending, yung galit na galit si BP Inday, 'di ba? Kayo guys, maniniwala ba kayo dito sa informant at sa sinasabi ni Attorney Roque, no? Taong bayan na lang ang magdi-decide niyan kung maniniwala kayo, no? So comment kayo guys sa video natin kung ano masasabi niyo at huwag niyo na din kalimutan mag-subscribe, no? Nang lagi kayong updated, no, sa mga iba pa nating mga video. No, salamat guys kasi umabot na tayo ng 1,000 subscriber mahigit at na-monetize na din yung ating mga videos, no? Salamat sa inyo. Salamat ng madami.